nahirapan tayo itong taon na ito dahil yung presyo ng palay bumagsak, no? 90% ng mga magsasaka nalugi dun sa palay na binenta. So nung tinaas nung hininto yung import, alam natin naman is patapos na yung harvest, no? And ito talaga nagka-problema yung mga magsasaka natin. So we hope by January ibalik na yung taripa. Kung i-open up yung import, at least hindi na malugi ulit yung mga magsasaka natin. Happy kaya ang Christmas? Ngayong tinaasan po, engineer ng DA, ang maximum suggested retail price sa pulang sibuyas, sir? Yeah, I think naman yun ibig sabihin dapat mas mababa dun sa presyo na sinet nila. So pwedeng magbenta ang retailer from 120 to 150. Opo, lalo pa sinabi ni Agriculture Secretary Chu Laurel na nagsimula na raw, engineer, December 11, magiging 150 na kada kilo ang presyo ng pulang sibuyas. Pero marami po ang kumukustyon sa hakbang na ito ng DA, engineer. Anong komento nyo doon, sir? Yeah, since ito is maximum price ng sibuyas, so yung mga gusto magbenta ng mas mababa sa 150, okay naman, no? Ibig sabihin kung kaya, yung mga ibang area kasi, kunyari Metro Manila, kung mas malapit yung discharging, pwede naman magbenta ng mas mababa compared dun sa other province, no? Kasi yung labaan ng mga imported na sibuyas is Metro Manila. Opo, tanong dito ng ating kababayan na nanonood live sa issue po ng seasonal supply gap. Realistic ba raw po, engineer, ang timing ng importation ngayon? Yeah, sa ngayon, wala pa naman problema yung pagpasok, no? Kasi yung harvest natin ng majority is nasa March. Yung February, mayroon din harvest. Yung January, konti pa lang. So sa ngayon, wala naman tayong problema yung pagpasok ng puti or pulang sibuyas. Opo, meron ding mga tanong dito, attorney, sa inyo, lalo na sa issue po ng actual farm gate prices. Ito ba nasusunod ba talaga, engineer, sa inyo pong monitoring sa SINAG? Yeah, yung price at least lumalapit dun sa suggested retail price, no? Dati kasi kung matandaan mo yung price yung bigas last year nung walang suggested retail price, malayo dun sa presyo ng nagkaroon ng suggested retail price nung bumaba yung presyo dahil in-implement yung suggested retail price. Maski mas mataas dun sa suggested retail price yung nangyayari, at least lumapit dun sa presyo. Opo, maiba lang ako, engineer, no? Malapit na po tayo magtapos sa 2025. At para po sa inyo, sa Samahang Industriya ng Agrikultura, paano po niyo, sir, maisasalarawan ang buong taon natin sa usapin po ng supply ng pagkain sa bansa? Yeah, medyo nahihirapan tayo itong taon na ito dahil yung presyo ng palay bumagsak, no? 90% ng mga magsasaka nalugi dun sa palay na binenta. So nung tinaas nung hininto yung import, alam natin naman is patapos na yung harvest, no? And ito talaga nagka-problema yung mga magsasaka natin. So we hope by January ibalik na yung taripa.
kung i-open up yung import, at least hindi na malugi ulit yung mga magsasaka natin. Sir, magandang umaga, si Almar po ito. Sir, sa kasalukuyang administrasyon, sapat po ba yung naging suporta ng ating pamahalaan pagdating po dito sa pagbibigay po ng mga subsidiya, mga fertilizers, mga binhi at kung ano-ano pa pong support para po sa ating mga magsasaka, sir? At Mar, medyo delayed yung pagbigay, no? Kagaya yung Region 1, dapat may bigay yung pataba ng June, yung planting season. Ngayon pa lang mag-i-start na ibibigay yung pataba. So, delayed talaga yung nangyari. So, yung mga ibang region, ganun din ang sentimento, no? May mga region na on time na ibigay, pero yung mga iba hindi. So, yun ang problema natin. So far, yun ang problema na na-encounter natin dito sa distribution. And of course, sumutal hindi nakatulong, no, yung pag-timing na pagbigay sa ating mga magsasaka. Hopefully, ma-correct yan para at least makaka-benefit dun sa mga production ng ating local production. How about po dyan sa, alam ko po sa Region 1, meron po bang kayong sapat na, kumbaga parang yung cold storage po, sir, para po parang, yung parang pwedeng imbakan po ng sibuyas para po at least mapanatili po yung tamang presyo po ng presyo ng sibuyas, sir? Yeah, so far, pag cold storage naman, wala tayong masyadong problema, no? Yung except nung itong last 45 days or 2 months ago, may nasunog na cold storage dito sa Villasis, Pangasinan. Medyo malaki yun. Pero sa tingin naman natin na so far, yung cold storage naman dito is enough pa naman dun sa paglagyan ng mga produkto na pwedeng ipasok dun sa mga cold storage. Sir, dito naman po sa farm to market road, kasi yung ibang region po, ibang city, ibang probinsya, ang problema nila yung kanilang mga kalsada para po yung sa transportasyon po ng kanilang mga agricultural products. Sa Region 1 po, sir, isa po ba yung Region 1 dun po sa nabiyayaan nung nakarang administrasyon? Kasi alam natin yung past administration mas pinalakasan yung farm to market roads po, sir, pagdating po dito sa Department of Agriculture. So nakatulong po ba, sir, or isa po ba yung Region 1 na nakabinipisyo po dito, sir? Yeah, so far naman yung FMR dito sa Region 1 naka-benefit, no, yung past administration, and of course itong admin naman nakatulong dun. Pero siyempre gusto natin mas malawak yung mai-implement para at least mas maraming farm to market na maibigay sa ating mga magsasaka. Sir, siguro huli na lang po, sir, ano pong mensahe ninyo sa ating mga consumer, lalo pat sinabi ng DTI na sasapat yung 500 peso na Noche Buena? Oo. Approve ba kayo doon, engineer? 500? Kaya nyo po ba yun? Hopefully, no? Hopefully, depende kasi kung ilang tao kung for one person yun, talagang pwedeng itipid yung 500 pesos na yun for sa isang tao. Yun ang nakikita natin.